Tingnan nyo, oh. Baliw. Baliw ka, Sara Duterte. Baliw. Lumayas ka na sa aming gobyerno. Baliw ka, baliw. No? Walang ano itong Sara Duterte na to. Bastos sa dilang bastos, no? Eto ba, mga DDS, ang iboboto niyong presidente? Yan ba? Yan ba? Na binaboy niya na ang dignidad ng Pilipinas. Binaboy niya na ang reputasyon ng Pilipinas. Dito magsisilaki ang mga anak niyo. Kaapu-apuhan niyo dito. Kayo man, kung anong dumi ng sinasamban nyo, ganun din kayo karumi. Kaya kung pwede lang, no, magbago na kayo. Talikuran nyo na ang katulad ni Sara Duterte na walang ginawa kundi lasunin kayo sa kasamaan. Napakawalang hiya ni Sara Duterte. At yung mga paslit ginagamit. Kayong mga magulang, kayong mga guro, turuan nyo ang inyong mga anak na umiwas sa isang baliw at isang adik, isang bangag na katulad ni Sara Duterte. Hindi yan vice presidente ng Pilipinas. Itinatakwil siya na matinong tao bilang vice president ng Pilipinas. Walang vice president ang Pilipinas na baliw, praning, adik, bangag, hayop ang pag-uugali. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kabayan. Sa araw excited ako dito sa topic natin kasi wala lang. Mamaya malalaman ninyo. Pero bigyan ko muna kayo ng clue kung sino yung pag-usapan natin. Biglang dumaan sa wall ko ito. Ito, nakikita niyo ito. Ito, kilala niyo. Yan ang pag-usapan natin. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po hindi kayo ma-high blood sa gagawin nating reaction ngayong araw na ito. Kasi bakit ko nasabi yan? Ito, nanahimik ng ilang araw. Pero matagal-tagal din, syempre. Pero ngayon, nagpapansin, dumaan. Galit na galit, as in, galit na galit kay BP Sara Duterte. Mamaya malalaman natin. Kaya mas maganda siguro, bago tayo gumawa ng reaction video, panoorin natin. At i-comment ninyo sa baba kung ano yung nararamdaman ninyo tungkol sa sinasabi nito. Kaya ipasok muna natin ang video. Alam niyo mga kapatid, siguro napakasakit isipin na may mga magulang na pinapayagan ng mga anak nila na turuan ni Sara Duterte ng kabastusan. Ano? Si Sara Duterte po ay hindi na dapat ito naririnig o nakikita ng mga bata ang mga ginagawa nito. Sana nananawagan ako doon sa mga magulang ng mga paslit na tinuturuan ni Sara Duterte ng kabastusan sa mga kasamahan niyang nakaupo sa gobyerno, no? At sana po kayong mga magulang makarating sa inyo itong aking video. Ako po ay nagpapaalala lang sa inyo sapagkat ang mga paslit ay walang naiintindihan sa problema ng bayan. Ang alam lang nila ay kumain, matulog, maglaro at mag-aral. Hindi nila alam ang mga kabastusan, ang mga ipinapakita ni Sara Duterte na kawalang respeto sa kapwa. Hindi nila alam yan. Kaya pwede po ba na inyong subaybayan ang inyong mga anak at huwag payagan si Sara Duterte na malapitan ang inyong mga anak. Gayon din sa mga guro. Kayong mga guro, turuan nyo ang inyong mga sarili na kumontra sa mga ginagawa ng mga politikong kagaya ni Sara Duterte na nambabastos ng mga kapwa niya politiko, no? Sapagkat hindi magandang mapamarisan yan ng mga kabataan. Binibrainwash na ni Sara Duterte ang kaisipan ng mga batang paslit ngayon pa lang. Kaya pwede po ba? Yan po ay dikta at turo ng China sa kanila. Sapagkat ang mga Chinese, mga walang modo yan. Eto, pakinggan nyo ha. Kung di ba naman kayo talagang magagalit. Ano? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Be. May umangal ng magulang. Pero sabi niya hindi, no? Hindi po dapat aksyonan ito ni Congressman Abante. Dapat anuhan na nila ito. Aksyonan na ito ng mga kapwa nasa gobyernong ginagawang ito ni Sara Duterte. Hindi niya na hinayaan pa na makapambabo yung ibang kasamahan niya, no? Siya na mismo
Siya na mismo ang nambababoy. Ito pa po, oh, meron pa dito na talagang, pati yung kay Chua, no? Yung kay Chua, talagang walang hiya talaga to si Sara Duterte. China government nagbayad sa inyo. Ayan, dami po eh. Ayan, oh. Pilipinas, Ayan. kung saan, yes, sir. Ito pa po. Sa bibig ni Apple Chua, hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Yan. Yan, ah. Apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, Kung ako nandyan, babatuhin ko yan naman sana sa mukha para makauhan. Kasi bastos. Ganyan ba Vice President? Ganyan ba yung tatakbong presidente? Bigay niya sa kanyang sakmihan doon sa bibig niya. Tama ba mga kapatid yung ganyang asal? Kayong mga DDS, natutuwa kayo sa ganyan? Palakpak patawanan kayo, no? Talagang nalaso na ang utak ninyo sa kasamaan ng mga Duterte, no? Kaya itong hayop na babae na to, wala talaga to, wala na. Baliw na to, adik pa, no? Sila yung mga tunay na baliw at adik, no? Ayan, no? Tingnan nyo, ulitin natin, ano? Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Sumunod naman. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, Bakit nagkaganito yung ating bansa? Bakit nagkaganito? kumain ng apple, Bastos! tapos mabilaukan. Apple yan. Bigay niya sa kanyang sakmihan doon sa bibig niya. Tingnan nyo, oh. Baliw. Baliw ka, Sara Duterte. Baliw. Lumayas ka na sa aming gobyerno. Baliw ka, baliw. No? Walang ano itong Sara Duterte na to. Bastos sa dilang bastos, no? Eto ba, mga DDS, ang iboboto niyong presidente? Yan ba? Yan ba? Na binaboy niya na ang dignidad ng Pilipinas. Binaboy niya na ang reputasyon ng Pilipinas. Dito magsisilaki ang mga anak niyo. Kaapu-apuhan niyo dito. Kayo man. Kung anong dumi ng sinasamban nyo, ganun din kayo karumi. Kaya kung pwede lang, no? Magbago na kayo. Talikuran nyo na ang katulad ni Sara Duterte na walang ginawa kundi lasunin kayo sa kasamaan. Napakawalang hiya ni Sara Duterte. At yung mga paslit ginagamit. Kayong mga magulang, kayong mga guro, turuan nyo ang inyong mga anak na umiwas sa isang baliw at isang adik, isang bangag na katulad ni Sara Duterte. Hindi yan Vice Presidente ng Pilipinas. Itinatakwil siya ng matinong tao bilang Vice President ng Pilipinas. Walang Vice President ang Pilipinas na baliw, praning, adik, bangag, hayop ang pag-uugali. No? Sara Duterte, lumayas ka sa aming bansa. Isa kang mancha, isa kang dumi, no? Isa kang mabahong hayop na nakakahawa dito sa aming bansa. Lumayas ka. Napakabastos mo. Hindi ka nalang pinapatulan ng mga kapwa politiko dahil kung papatulan ka, ibinabana nila ang level nila sa'yo. Wala kang kwenta, anak ng berdugo. Nakagigil. Ngayon, ito na naman yung oras para sa ating ribat. I-ribat natin itong mga sinasabi ni Aling Marites na feeling victim, feeling affected sa mga nangyayari. Galit na galit kay BP Sara. Napansin nyo naman, gigil na gigil siya. Kulang na lang. Mag-ingat po kayo ha, baka ma-high blood kayo. Alalahanin ninyo, may edad na po kayo. Palagay ko rito, senior citizen na ito, pero nanggigigil siya. Kanino ba siya nanggigigil? Kay BP Sara. Ang sabi niya, ang dami yung sinabi, di ba? Baliw, bangag, adik, at kung ano-ano pa yung mga sinasabi nito. Kasi nagagalit siya doon sa speech ni BP Sara sa rally ni Mayor Isko. Napanood ninyo yung mga pinalabas niya dyan, pinakita niya pa. Nagkakamali pa nga ito eh, kung ano-ano na pinapalabas dyan. Di ba? Pinasabi niya, marami kasi ito eh. Pero sa totoo lang, nalilito siya kung ano talaga yung ipapadinig niya sa mga viewers. Pero ganun pa man,
napansin ninyo na ang sabi niya, tinuturuan daw ni BP Sara ang mga paslit naman. Aling Mari, magkaliwanagan niya tayo dito. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang paslit? Napansin ninyo mga kababayan, mga kapatid at mga boss? Nagsalita si BP Sara doon sa entablado sa rally ni Yorme. At itong rally na ito, nangyari ito doon syempre sa Manila. Ngayon, may nakita ba kayong mga paslit doon? May nakita ba kayong mga paslit doon? Oh, bakit ulit ito? Para maintindihan ni Aling Mari kung ano ibig sabihin ng paslit. Aling Mari, paslit. Paalala ko sa iyo. Ginagamit yan sa mga batang walang kamuwang-muwang sa mundo, kagaya na sinabi mo. Kaya ang tawag niyang paslit, ibig sabihin mga bata. Pero doon sa rally, dahil na content ko rin ito, wala akong nakitang mga paslit doon. Tinuturuan niya pa yung mga magulang, yung mga parents, yung mga pati yung mga teacher, wag daw lapitan si BP Sara. Pati mga paslit, wag daw palapitin kay BP Sara. Grabe, akala mo naman kung sino. Akala mo naman kung ano ang nagawa ni BP Sara. Baka nakalimutan mo, Aling Mari. Ang sabi niya kasi, walang respeto si BP Sara. Talaga lang ha, kamusta yung mga vlog mo, Aling Mari? Kayo, panoorin mo yung mga vlog mo at tanungin mo ang sarili mo kung ikaw mismo may respeto sa mga taong binibigyan mo ng reaction video. Ngayon, kung magsalita ka, akala mo kung sino. Akala mo kung sinong malinis na Aling Mari Tess. Tinuturuan yung mga paslit daw ni BP Sara ng masamang pag-ugali, pagiging bastos. Diyan pa lang, panalo na kami. Bakit ko nasabing panalo na kami? Wala naman akong nakitang paslit doon. Puro mga matatanda yung mga nandun. Kung may mga tao mang nandun, puro mga butante yon. At isa pa, galit na galit siya kay BP Sara kasi ininsulto yung mga pagkatao nitong mga congressman na hinahangaan ni Aling Mari. Baka nakalimutan mo, Aling Mari, kung ano din ang ginawa nila doon sa Quadcom kay BP Sara. Baka nakalimutan mo, i-recall mo ng konti. Vice Presidente ang pinatawag nila. Sino na patawag? Congressman. Marami sila, kaya congressman. Sino ang mas mataas, Aling Mari? Vice Presidente o congressman? Isip-isip din. Anong ginawa nila? Binastos nila si BP Sara sa harap ng maraming tao, sapagkat yun ay nationwide. Naka-live yun. Naturalmente, tao lang itong tao na ito, gumaganti lang ito dahil panahon ng eleksyon ngayon. Although hindi naman siya kandidato kagaya ng sinabi niya, hindi siya kandidato, pero kakampi niya yung mga kandidato doon. Yan ang pamamaraan na alam niya para makaganti sa mga taong yun. At ikaw naman, bakit nagpupuputok yung butsi mo? Ang butsi-butsi mo, Aling Mari. Tanong ko sa'yo. Tapos sasabihin mo, walang respeto. Pinapalayas mo pa dito sa Pilipinas. Ba't hindi na lang ikaw ang umalis? Di ba? Nakalimutan mo siguro, Vice Presidente, binoto yan ng mga tao, kaya naging Vice Presidente. Eh ikaw, subukan mong tumakbong kapitana dyan sa inyo. Tignan natin kung mananalo ka. Magsimula ka sa pagiging konsihal o presidente dyan sa mga homeowners kung meron kayo, o dyan sa purok ninyo, o dyan sa kung saan. Tumakbo ka, barangay tanod. Sa bagay, barangay tanod, hindi tumatakbo yan. Hindi yan tinatakbuhan. Appointed lang yan. O, magpasipsip ka dyan sa kapitan ninyo, baka sakali barangay tanod ka. Ang sabi niya pa, kung nandun lang ako, babatuhin ko ng apple. Naman, ba't hindi ka pumunta ron? Dapat abangan mo. Umikot yan sa ilang distrito dyan sa Manila. Dapat pinuntahan mo at batuhin mo ng apple para magawa mo yung sinasabi mo. Aling Mari naman. Akala mo naman ikaw yung nagre-representa sa buong Pilipinas, sa mga tao ng Pilipinas kung makapalayas ka kaya nang umalis dito? Paano pag ikaw ang pinalayas dito sa Pilipinas? Huwag naman ganun. Nasasaktan ka kasi kapartido mo yun. Ganun din kami. Nasasaktan din ang mga vloggers na umiidolo at alam naman, naniniwala sa mga ginagawa ng mga Duterte. Masasaktan yan. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Respeto. Bago ka magsalita ng respeto, tanungin mo muna yung sarili mo kung may respeto ka rin ba sa kapwa mo. Hindi yung, ako okay lang, hindi ako respetuhin. Bakit? Kasi hindi ko rin nirespeto yung kapwa ko na kagaya mo. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, i-comment ninyo dyan sa baba kung ano ang nais ninyo. Aling Mari, matagal na ako nagpahinga sa inyo. Meron pa isa yung anak mo. Pag duman ulit sa wall ko yun, pag duman din sa wall ko, bibirahin ko rin yun, yung anak mo. Sino yun? Si Panyong. Bakasyon lang muna ako ngayon sa kanila sa inyo. Pero papansin ka bigla kang dumaan With that, kagaya ng sinasabi natin dito, respeto po ay hindi yan hinihingi. Kusa po yung ibinibigay ng kapwa-tao na rumirespeto sa kapwa niya. Yan ang tandaan mo, Aling Mari. Tao lang tayo dito sa lupa. At dito po sa Pilipinas, napakagulo na po ng sitwasyon. Naturalmente, pag nasaktan ang damdamin ng isang tao, gaganti at gaganti yan sa kahit anong pamamaraan. Di ba? Para namang hindi ikaw. Parang hindi mo naman gawain yan. With that, napahaba na tayo. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At syempre pa,
Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.